Ang talunan na ito ay nagmakaawa sa boss ng mafia para sa pautang at iniaalok ang kanyang bahay bilang collateral, ngunit nang makita ng boss ang kulungan ng manok na tinitirhan niya, tumanggi ito. Kaya nagsimulang magmakaawa si Chen, at ang boss ng mafia na may pusong anghel ay pumayag. Bago umalis si Chen, sinabi ng boss na may isang kondisyon, at maya-maya, umalis si Chen sa lugar dahil nakuha niya talaga ang pera at palihim na humahagikik dahil alam niyang paparating na ang apokalipsis. Sa kanyang nakaraang buhay, tinamaan ng isang solar flare ang Earth at nilipol ang lahat at lahat. Balik sa boss, sinabi ng kanyang tauhan sa kanya na baka niloloko sila ng talunan, ngunit kumpiyansa ang boss ng mafia. Si Chen ay isa lamang hanggal. Kumuha ng pera si Chen sa bawat nagpapahiram ng pera sa lungsod dahil naaalala niya kung paano noong huling pagkakataon na natuyo ang daigdig at nagkaroon ng kakulangan sa pagkain, at ang mga taong nag-imbak ng supply ay halos makakapagpatakbo ng mundo. Plano niyang gamitin ang pera para maghanda ngayon, ngunit pagkatapos ay nakita niya ang ilang magagandang babae. Naaalala niya kung paano siya dinaya ng babaeng nagtitinda ng ice cream noong huling pagkakataon. Kaya oras na para mag-higanti ngayon. Malakas niyang hinampes ang mesa at humingi ng tig-10 piraso ng bawat lasa, at ang mga babae ay naging mga interesado sa pera nang makita nila. Tinanong ng kaera kung seryoso ba siya, dahil aabot yun ng mahigit 20,000 yuan. Nagkomento ang isang babae na kung kaya niya talagang bayaran yun, maglilingkod siya agad sa kanya, at nagkomento siya na siya ay mas mabuting at talina, na ikinagalit niya. Ngunit pagpakita niya ng pera para sa ice cream, lahat ay natigilan. Pati ang manager ay lumapit, at sinabi ni Chen na gusto niyang bilhin ang lahat ng ice cream na mayroon sila. Sinabi ng manager na ang lahat ay nagkakahalaga ng halos 1,000,000 yuan, at si Chen ay nakaisip ng isa pang masamang plano. Sabi niya magbabayad siya ng 300,000 ngayon, at ang natitira ay kapag na-i-deliver na nila ang ice cream. Sinabi niya sa mga babae na maaari nilang kunin ang anumang ice cream na gusto nila, maliban sa isa na kailangang maging sunod sa year niya ngayon. Nahulog siya, ang nooy dumampi sa lupa, at habang papalubog ang araw, ang natalo ay nagpapahinga lang. Pinatawag niya ang kanyang mahiwagang imbakan upang doon ilagay ang ice cream, kung saan mananatili itong nagyelo hanggang sa ilabas. Salamat sa kakayahang ito ng pag-iimbak, siya ang magiging hari ng apokalipsis. Nagring ang kanyang telepono, at si Lu Wencheng ang tumatawag. Matapos mamatay ang kanyang mga magulang, lumitaw siya na parang anghel ngunit pinagtaksilan siya sa huli. Sinagot niya ang telepono, at sinabi nito sa kanya na nawala ang kanyang gintong kwintas at gusto niya ng bago. Nakangisi si Chen, sinabing kukuha siya ng 10 para dito, at ipinaliwanag kung paano siya nakakuha ng pera mula sa crypto trading. Hiniling niya dito na maging testigo niya para sa mas malaking utang, nangangakong bibigyan siya ng bahagi nito, at pagkatapos tapusin ang tawag, hindi na makapaghintay si Chen na makita siya kaagad. Pagkatapos, bumili siya ng isang gusali, na gagawin niyang kuta na may pinatibay na bintana at 3 metrong makakapal na pader. Gusto niya ng mga solar panel at lahat ng kailangan para gawing isang palasyong sapat na sa sarili. Hindi makapaniwala ang taga-disenyo ng ligtas na bahay sa mga kahilingan, ngunit ngumisi lang siya, alam niyang madali siyang kikita mula sa taong ito. Sabi ni Chen, babayaran niya ang anumang halaga, basta't magawa lang ng perpekto ang trabaho. Nagkamay sila ng taong nagpaplano na kung paano uubusin ang bawat sentimo ni Chen. Kailangan na ngayong kumuha ni Chen ng pagkain at armas para ipagtanggol ang sarili. Kinontak siya ng isang nagbebenta ng baril, sinabihan si Chen na pumunta sa lugar na yun mamayang gabi 8:00. Dumating ang gabi, at nandoon si Chen nang bigla niyang makita ang isang babaeng hinahabol ng mga salarin. Makikita ang kanyang mabilis na paggalaw habang nagtatago siya sa likod ni Chen. Nakiusap siya kay Chen na iligtas siya, at kilala rin ni Chen ang babae mula sa kanyang nakaraang buhay. Ang mga salarin, sinunggaban pabalik ang babae, hila-hila ang buhok nito, at naalala ni Chen na siya ang pinakamatalino at may kaakit-akit na hubog ng katawan sa eskwelahan, na agad namang kinumpirma ng nakatawag pansin na galaw ng kanyang katawan. Sinabi ng isang maton na maaari nila siyang pagsamantalahan, ngunit sumigaw si Chen para patigilin sila. Tiningnan nila siya, at isang maton ang sumugod para pabagsakin si Chen, ngunit umiwas siya at binali ang pulso ng maton na parang sanga.
Sumigaw sa sakit ang lalaki habang sinuntok siya ni Chen sa gitna at tumalsik siya pabalik sa mga basurahan. Bigla, isang sistema ang humandar kahit wala ito kay Chen sa nakaraang buhay niya. Ang maton na nakahawak sa babae ay gumawa ng isang pagkilos na may pahiwatig, ngunit si Chen, ang party pooper, ay pinabagsak siya gamit ang ilang bato. Isang bagong, may lalaking tumalon para tulungan sina Chen at Yuyu, at ang natitirang mga kalaban ay sumugod sa kanya, ngunit madali niyang nahaharangan ang kanilang mga suntok. Tinulungan ng bagong lalaki si Chen na talunin silang lahat, at makalipas ang ilang sandali, ang mga kalaban ay tumakas sa takot mula sa matinding labanan. Tinulungan ni Chen si Yuyu na makatayo, at pinasalamatan siya nito, ngunit sinabing kailangan na niyang umalis. Pinuri ni McKin si Chen sa pagtulong sa babae, at sinabi ni Chen na narito siya para bumili ng mga baril kay McKin. Gumawa si McKin ng isang kabayanihang postura, na nahinto nang tawagin siya ni Chen na isang hanggal, ngunit binalaan ng sistema si Chen na tataas ang presyo ng armas, kaya naging hanggal din si Chen, na sinabing nagbibiro lang siya. Inalok siya ni McKin ng isang napakalakas na baril, at nagpapasalamat din si Chen sa diskwentong ibinigay sa kanya. Humihingi pa nga si Chen ng dagdag na libreng kagamitan, tulad ng mga panggamit sa baril, at hindi makapaniwala si McKin sa kapal ng mukha niya. Galit na galit siya at sinigawan si Chen dahil sa pagtatangka nitong dayin siya. Pinakalma ni Chen si McKin, sinabing ayos lang kung wala ng iba, at tinapos ang paglilipat ng bayad. Nang gabing yun sa hotel, binisita ni Chen si Liu at pinaupo ito sa kanyang kondongan habang may masamang plano itong samantalahin siya. Nakipagkita sila sa boss ng mafia habang pinipirmahan ni Liu ang papel ng testigo, hindi niya alam na mamamana niya ang utang. Sa sandaling hindi na niya ito mabayaran, hahanap sila ng paraan para pagbayarin siya sa anumang paraan. Nakaupo si Chen sa kanyang upuan, iniisip kung paanong naging mas maayos ito kaysa sa inaasahan. Maya-maya, ipinaliwanag ng taga-disenyo ng safe house kung gaano katibay ang lugar na ginawa niya para kay Chen. Nagpasalamat si Chen sa kanya at nagbayad. Nasa loob siya ng bahay nanunood ng TV nang babalaan ng balita tungkol sa isang solar flare, at nilabas ni Chen ang kanyang baril at naghanda dahil sa wakas ay narito na ang pahayag, habang nakikita niya ang isang malaking bowl ang magma na bumababa sa syudad. Nagbabala ang balita sa mga tao tungkol sa tumataas na init, ngunit alam ni Chen na ito ay simula pa lamang, at lalo lang itong lalala. Habang dito ay nagrereklamo si Chen sa init habang sinisimula ng mga nagtitinda na himukin ang mga tao na mag-imbak ng pagkain at tubig. Nagrereklamo ang mga babae na masyadong mahal ang mga pakwan, kaya ang tindero nag-aalok ng diskwento kung ibibigay nila sa kanya ang kanilang mga pakwan, ngunit tumatanggi sila. Ibang tao ay humihingi ng diskwento ngunit tinatanggihan dahil wala silang sariling pakwan. Kilala rin ni Chen ang taong ito. Ang pangalan niya ay Dafu. At binigyan niya ng matinding gulo ang ating bida sa nakaraang buhay nito sa pamamagitan ng maling akusasyon ng pagnanakaw, na sumire sa reputasyon ng ating bida nang higit pa sa pagbisita ni Logan Paul sa kagubatang yun. Nakita niya ang sobrang taas na presyo para sa mga chips at tinanong si Dafu kung nakakagamot ba ang mga yun ng kanser, at agad itong ikinagalit ni Dafu habang inaabisuhan ng sistema si Chen tungkol dito. Kinuha pabalik ni Dafu ang mga ito habang tumataas ang antas ng kanyang inis. Ngunit ngumisi si Chen at sinabing dapat siyang mag-ingat sa mga magnanakaw sa gabi. Naging lubos ang galit ni Dafu, ngunit sinabi ni Chen na kumalma siya, ipinapaliwanag na ang lahat ng negatibong emosyon na ito ay nagmumula sa masamang feng shui ng tindahan, at si Dafu, tulad ng isang hanggal, ay naniwala sa kanya. Pumasok si Chen sa mode ng manipulasyon para lang tawagin siyang may kakulangan sa pag-iisip sa huli, na ikinagalit muli ni Dafu habang inaatake niya si Chen. Tumalikod lang si Chen para umalis at hinagisan siya ng malaking halaga, na lalo lang nagpainit sa galit ni Dafu. Nang gabing yun, ipinaalam ng sistema ni Chen sa kanya na nakansumo niya ang lahat ng negatibong emosyon ni Dafu, na nagpahintulot sa kanya na palawakin ang kanyang personal na imbakan. Kinabukasan, dumating si Dafu sa kanyang tindahan, ngunit bumagsak ang kanyang puso nang makita niyang ninakaw ang lahat. Ito ang dahilan upang lalo pang tumaas ang kanyang negatibong emosyon habang sinisipsip ni Chen ang lahat ng ito tulad ng isang humigop ng juice. Tumakbong umiiyak si Dafu, ngunit hindi ito pinaniwalaan ng mga tao sa paligid niya. Iniisip na nagkunwari lang siya para sa pera ng insurance.
May ilan pang nagsabing pinagmumultuhan ang tindahan, at ito ay nagdulot ng matinding pagkabahala kay Dafu, na nagbigay lang ng mas maraming puntos para kay Chen. Nagpasiklab pa si Chen at sumigaw tungkol sa kung gaano kasarap ang chips. Agad na napagtanto ni Dafu na ang chips ay galing sa kanyang stock at inakusahan si Chen ng pagnanakaw, ngunit sinabi ni Chen sa kanya na ang paggamit ng dahas ng walang ebidensya ay hindi matalinong hakbang. Sinabi ni Chen kay Dafu na ibibigay niya sa kanya ang kalahating nak-e na supot ng chips, at ito ay mas lalong nagdagdag sa galit ni Dafu. Pagkatapos ay sinabi ni Chen sa mga tao na sila ang humusga, kung ninakaw niya ito dito o binili sa isang ibang tindahan. Sinabi ni Chen kay Dafu na hanapin ang mga gamit sa kanyang lugar, ngunit kung wala siyang makita, kailangan niyang ibigay kay Chen ang backup generator ng tindahan. Pumayag si Dafu, at agad silang nagtungo sa bahay ni Chen. Hindi makapaniwala si Dafu na mayroon si Chen ng ganoon kamahal na bahay at ganoon kamahal na damit. Nang walang makita, umalis si Dafu ng padabog, ngunit pinigilan siya ni Chen, at hiningi ang generator. Nagmakaawa si Dafu na huwag itong kunin, ngunit nainis ang mga tao sa paligid kay Dafu dahil hindi siya tumupad sa kanyang salita. Sinubukan ni Dafu suntukin si Chen, ngunit napigilan ang kanyang braso habang siya ay nagmamakaawa. Sinabi ni Chen sa kanya na dalhin agad ang generator. Biglang tumawag ang nobya niyang si Liu, sinasabing siya sinusundan ng ilang masasamang tao kamakailan, at tinatanong kung ito ay tungkol sa perang ipinautang niya gamit ang kanyang pirma. Pinanipula siya ng husto ni Bro, sinasabing kailangan niyang magtiwala sa kanya, at tinatanong kung alam ng mga ito kung saan siya nakatira. Sabi ni Liu, hindi nila alam, at sinabi ni Chen na marahil ay medyo nagdududa lang siya. Iyon lang. Pagkatapos ay nakita niya ang plato ng pagkain nito at tinanong kung saan niya nakuha yun. Ngunit sabi ni Bro ay wala lang yun, at marami pa siyang ganoon. Bigla, mula sa pagiging mapaghanap ng yaman, naging mapaghanap siya ng pagkain, at ang makita ang salmon ay halos ikalaway niya. Hiniling niya kay Chen na payagan siyang manatili sa bahay nito ng ilang sandali, sinasabing maaari silang magsaya ng magkasama. Sinabi ni Chen na sasanduan niya siya at hiniling ang kanyang address, kaya ipinadala niya ito sa kanya. Sinabi niya sa babae na hintayin siya ng maayos. Narinig niyang may kumakatok sa kanyang pinto, at ito ay si matandang Ginang Wang kasama ang isang batang lalaki. Sinubukan nitong pumasok, nagtatanong kung maaari silang manatili dahil sira ang kanilang AC, ngunit puwersahang pinigilan siya ni Chen na makapasok, sinasabing palagi siyang iniinsulto nito noong bata pa siya. Dati, tinatawag niya itong mahirap na mangmang kasama ang nanay nito, ngunit ngayon humihingi siya ng tawad, sinasabing matagal na yon. Sinabi niya kay Chen na wala itong pagkatao sa pagtanim ng sama ng loob ng ganoon katagal, at binalikan siya ni Bro ng isang malamig na sagot. At least may gumaganang AC ako. Isinara niya ang pinto ng malakas sa harap niya, at pinataas niya ang antas ng galit nito. Kinuha ni Chen ang kanyang telepono at tumawag ng hindi nagpakilala sa amo ng mafia, ibinigay sa kanila ang tirahan ni Liu. Ang eksena ay lumipat kay Liu na naghahanda upang tulungan si Chen na mag-evolve mula sa pagiging simp tungo kay Will Smith. Nagsindi siya ng sigarilyo at narinig ang katok sa pinto. Pagbukas niya nito, naging takot ang kanyang mukha. Ito ang boss ng mafia na basta na lang siya itinulak pat-abi at pumasok. Sinabi niya rito na narito sila para kolektahin ng pera, at sinabi naman niya na si Chen ang dapat magbayad nito. Inilabas ng lalaki ang isang kontrata na nakasaad ang pangalan niya rito, at kailangan niyang bayaran ito, pagkatapos ay inutusan ang kanyang mga tauhan na kumpiskahin ang lahat ng mahalagang gamit mula sa kanyang lugar. Nagmamakaawa siya na tumigil sila, ngunit pagkaraan ng ilang sandali ay nakita naming hindi sila tumigil. Nakuha nila ang lahat ng kanyang alahas, ngunit nagkomento ang boss na hindi man lang ito sapat upang takpan ang interes. Tinanong niya kung may iba pa siyang paraan para makabayad, at sinabi niya na maraming supply si Chen at darating siya para sunduin siya sa lalong madaling panahon para makuha nila ang pera mula sa kanya. Tinawagan niya si Chen para lang matuklasan na nablock niya ang numero nito. Sinubukan niya ng paulit-ulit ngunit wala. Sinabi ng amo ng mafia sa kanya na halata namang ipinagkanulo siya ni Chen, at hindi siya makapaniwala. Hinawakan niya ang buhok nito habang nagmamakaawa ito na si Chen na lang ang habulin nito sa halip na siya.
Pilit siyang inilabas nito habang si Chen ay umiinom ng isang baso ng alak at umaasa na nasiyahan si Liu sa katapusan ng mundo. Pagkatapos ay tinanong ng amo ng mafia si Liu tungkol kay Chen, at umiyak siya habang sinasabing nasa kanya ang lahat, pagkain, tubig, aircon. Nagmakaawa siya na huminto ito, at muli niya itong sinaktan habang lumalabas ang kanyang kasakiman. Sinabi niya sa kanyang mga tauhan na oras na para umalis, at pagkaalis nila ay naiwan si Liu na umiiyak at isinusumpa si Chen. Hanggang kamatayan, ang mga tauhan ng mafia ay naghanap sa mga kalye ng lungsod at natagpuan si matandang Ginang Wang na nagsabi sa kanila kung saan nakatira si Chen. Hindi na siya makapaghintay na parusahan nila si Chen, ngunit nang makarating sila sa kanyang lugar ay nakita nilang mahusay itong nilagyan ng harang. Isang tauhan ang nagmamadaling pumasok upang puwersahin ang pinto, ngunit nakuryente at bumagsak sa sahig ng walang malay. Nang hawakan siya ng iba ay nakuryente rin sila, kaya naiwan ang iba pa na lubos na naguguluhan. Isang speaker ang nagsimulang magpatugtog ng kanta habang mas marami pang lalaki ang nakuryente. Kalmado lang si Chen sa loob na nagsasabing nagkamali sila sa pagtapak sa sahig na may kuryente, at sinabi ng pinuno ng mafia, na mas nagbabago ang anyo kaysa kay Mystique mula sa X-Men, kay Chen na magbayad na. Nagkomento si Chen na ang utang ay kay Liu, at sabi ng boss ng mafia ang mga katawan ng babae ay masarap tingnan ngunit mas masarap ang supply ng pagkain sa katapusan ng mundo. Binalaan sila ni Chen na umalis habang siya ay nasa mabuting kalooban, habang pinipindot niya ang isang butones na nagpatambas sa ilan pang tauhan gamit ang kuryente. Tumakbo papalayo ang grupo ng mafia habang nagpadala ang boss ng ilang banta kay Chen. Nakatitig si Aling Wang sa apartment ni Chen na parang kaharap niya si Starscourge Raiden. Kinabukasan, tumaas ang temperatura sa 52 degrees habang si Chen ay nagpapalamig lang at nanunood ng balita, na nag-uulat ng maraming namatay dahil sa heat stroke. Tumunog ang telepono niya nang makita niya si Duffo at Aling Wang na inaalipusta siya. Sa mas marami pang taong humihingi ng tulong, sumipsip siya ng malamig na soda at sumagot. Sa isang simpleng hindi, na nagpapalaki sa kanilang mga negatibong damdamin ng 10 beses. Nakakakolekta siya ng 1,000 negatibong damdamin at sinimulan ng sistema ang pagkalkula ng mga gantimpala. Pagkaraan ng sandali, binuksan niya ang kanyang refrigerator, kinuha na ng larawan ang mga pagkain sa loob, at ipinost ito online para ipagmalaki sa kanila. Pagkatapos ay sinabi niya na kung gusto nila ang pagkain ay dapat silang mag-alok ng kapalit, na mas lalong ikinagalit ng mga tao sa forum. Humiga siya, ngunit bigla na lamang ay inabisuhan siya ng sistema tungkol sa kanyang gantimpala. Isang bagong kasanayan na tinatawag na space cutting ang nagpapahintulot sa kanya na hiwain ang anumang bagay sa loob ng 3 metrong sakop. Nagpasya siyang subukan ito sa isang mansanas at hinati ito sa 2 agad at naisip kung paanong ang pag-unlock ng mga bagong kasanayan tulad nito ay hindi bahagi ng kanyang nakaraang buhay. Nang gabing yun, dinala ni Liu ang boss ng mafia sa lugar ni Chen kasama ang isa pang boss ng mafia na nagkukumpirmang hindi siya nagsisinungaling. Hinayla niya ito palapit na sinasabing gagantimpalaan siya para sa impormasyon ngayong gabi at na tinatakpan ng lintik na chat bubble na ito ang tanawin. Nakita ng boss ang isang tao sa likod ng kanto at si Duffo pala ito na sumisigaw na tutulungan niya silang pabagsakin si Chen at sinabing alam niya ang shortcut papunta sa lugar ni Chen. Habang patungo sila sa apartment ni Chen, nakita nila ang mga taong nag-aaway para sa pagkain sa mga kalye. Nakarating sila sa gusali ni Chen at naghihintay lang siya sa labas habang kumakain ng salmon. Sinabihan siya ng boss ng mafia na ibigay ang kanyang mga supply at pinunasan ni Chen ang kanyang mukha na nagsasabing bastos na istorbohin ang mga tao. Habang sila'y kumakain, inutusan ng amo ang kanyang mga tauhan na pigilan si Chen, ngunit umiwas siya sa kanilang mga atake na tila ba sila ay gumagalaw ng napakabagal. Pagkatapos, ipinilit niyang isubo sa isang salarin ang aspalto at sinipa ang isa pa sa katawan. May nagpakawala ng smoke bomb na nagpasibad at nagpatakbo palayo sa mga tauhan ng mafia at paglingon ni Chen ay nakita niya si Mukong na narito upang tumulong at makipagpalit din ng baril kay Chen. Inalok siya ni Chen ng malamig na inumin at sinabi ni Mukong na matagal nang inaagaw ng mafia clan ang kanyang negosyo. Sinundan niya sila nitong nakaraang 2 araw at hindi niya inaasahang dadalhin siya ng mga ito sa lugar ni Chen. Sinabi niya kay Chen na maraming nakaimbak na tubig ang mafia clan at gusto niya silang magtulungan at ayusin ang lahat.
Tinanggap ni Chen ngunit sinabi niyang makukuha niya ang 70% ng nakaw na ikinagulat ni Mukong, ngunit ipinaliwanag ni Chen na kung ayaw niya, wala silang kasunduan. Nagmamakaawa si Mukong para sa 80 hanggang 20 na hatian dahil sa tingin niya, napakalakas ni Chen dahil napakatiwala nito sa sarili. Pumayag si Chen ngunit sinabing ang lahat ng bagong makukuha nila ay dadaan muna sa kanya at nagkasundo sila. Kalaunan ng gabing yon, narating nila ang base at nakita ang mga masasamang loob na nagpapatrolya kung saan-saan. Bukod sa pagbibenta ng tubig, kinakalakal din nila ang mga kababaihan. Sinabi ni Chen na siya lang ang gagawa at magbibigay ng senadoryas kay Mukong para guluhin ang lahat. Pagkatapos ay lumundag siya at agad na pinigilan ng isang bantay na nagtanong kung sino siya. Ipinakita niya ang kanyang ID card ngunit hindi naniwala ang bantay. Kaya't mabilis na ginamit ni Chen ang kanyang kasanayan sa paghiwa ng espasyo, at agad na napaslang ang lalaki bago siya umalis. Nakita ito ng isa pang gwardya at agad na nagpaputok ngunit inilega ni Chen ang mga bala na parang nasa Matrix siya saka napaslang din ang isa pa. Ang pagkarinig ng mga putok ay nagpabilis sa pagpasok ng iba pang gwardya at habang naghihintay si Chen sa dilim ay nahawakan siya ng isang misteryosong kamay. Hindi siya mahanap ng mga gwardya at nakita namin na ang babaeng sumagip sa kanya ay si Yuyu, ang babaeng niligtas ni Chen kanina, at ipinaliwanag niya na siya ay nahuli at dinala rito. Nagtanong si Chen kung alam niya kung nasaan ang imbakan ng tubig at alam niya. Naghagis sila ng balde upang malito ang mga gwardya at lumakad patungo sa imbakan ng tubig. Sinabi ni Chen sa kanya na magtago at hintayin siya at kapag umalis siya ay giniba niya ang pader at mabilis niyang sinugpo ang bantay sa loob. Makalipas ang ilang sandali, pumasok si Yuyu na nag-aalala para sa kanya ngunit habang may papalapit sa kanya mula sa ulap, sinubukan niya itong hampasin ng ladrilyo para lang malaman na si Chen pala yun. Sinabi niya rito na nakuha na niya ang tubig at kailangan na nilang umalis. Pagkatapos ay nagpaputok siya ng baril sa ere, nagbibigay ng senadoryas kay Mukong kaya itinulak ni Mukong ang isang karito na puno ng mga pampasiklab na bote papasok sa base at sinunog ang lahat. Habang sinisikap ng mga bantay na apulahin ang apoy, naglakad lang palabas sina Chen at Yuyu na parang walang nangyari. Biglang sumulpot si Liu, nakikiusap kay Chen na isama siya, sinasabing pinapatawad na niya ito sa lahat ng ginawa nito sa kanya. Umiiyak siya at sinasabing siya ay napilitang paglingkuran ng matatandang lalaki dito at nangangakong paglilingkuran niya ng maayos si Chen kung ililigtas siya nito. Inilista niya ang lahat ng pagkakataon na pinagtaksilan siya nito, tinatanong kung patatawarin ba niya ito kung siya ang nasa kalagayan niya, ngunit ang mas masahol pa ay siya rin ang naging dahilan ng kanyang pagkamatay sa nakaraang buhay niya. Sinampal niya ito palayo at sinabihan si Yuyu na sumunod sa kanya at habang lumalayo sila, ang antas ng galit ni Liu ay umakyat sa 9.99 at sinabi niya na hindi sila makakalabas ng buhay. Dumating ang mafia boss sa silid ng imbakan ng tubig at nakita niyang wala na ang lahat ng tubig na may pirma ni Chen sa dingding. Gumapang si Liu papunta sa boss at sinabing ininsulto siya ni Chen at nangakong papatayin silang lahat. Nagalit ng matindi ang mafia boss nang marinig ito at inutusan ang kanyang mga tauhan na magtipon. Habang papalapit sila para supulan si Chen. Nagkita sila sa harap ng base at lahat ay sumugod patungo kay Chen na naghagis ng sulo na lumikha ng firewall na pumihil sa mga goons. Dahil dito, umabot din sa 9.99 ang antas ng pagkamuhi ng boss ng mafia. Nagpasalamat si Chen sa kanya dahil nito ay nabuksan niya ang isang bagong kasanayan na tinatawag na space barrier. Umuwi sila at hindi makapaniwala si Miu Chen na nagawa iyon ni Chen. Nagpasalamat din si Yuyu sa kanya sa pagligtas at pagdala sa kanya doon. Sabi ni Chen, walang problema at nagsimulang mahulog ang loob ni Yuyu sa kanya, ngunit ang kanilang maliit na romantikong sandali ay naistorbo ni Miu Chang na nagtanong kay Chen kung paano niya nagawa iyon. Imposibleng madala lahat ng bote ng tubig doon para sa isang tao at habang ang nagpalit ang tagpo, nakita natin na tila nakatira sila ngayon sa isang kuta na gawa sa mga bote ng tubig. Nagkomento lang si Chen na dapat mag-alala si Mukang sa pagbibenta ng lahat ng tubig na ito at pagkatapos ay bumalik siya sa kanyang usapan kay Yuyu. Sabi niya na nawala ang kanyang mga magulang pagkatapos ng kanyang graduation, ngunit bigla nilang naramdaman ang pagtaas ng init sa bahay ni Chen. Sumilip sila sa labas at nakita ang isang malaking apoy na bumabalot sa buong lungsod at ipinapakita ng mga security camera na ang mga salarin ang sumusunog nito.
Nagmamakaawa si Lady Wang kay Chen na iligtas ang kanyang anak at hindi makapaniwala si Mukang na ang mafia ay kayang sunugin ang buong kapitbahayan. Tinanong ni Yuyu si Chen kung ano ang susunod nilang hakbang, ngunit alam ni Chen na gustong gamitin ng amo ng mafia ang kanyang pagmamalasakit upang subukan ni Chen na iligtas ang mga tao sa labas. Ang amo ng mafia sumisigaw para tulungan niya ang mga tao habang pinapalaki pa ng kanyang mga tauhan ng apoy. Nilalamon na ng apoy ang buong lugar ngayon at sinasabi ni Mukang na kahit ang pananatili sa loob ng lugar ni Chen ay nakamamatay na ngayon. Ngumisi si Chen at inaktiba ang kanyang espesyal na sistema ng proteksyon na may lumalabas na mga hose ng tubig at nagpapabuhos ng nanograde aerogel sa mga apoy sa paligid nila na agad namang pumapatay sa mga ito. Hindi makapaniwala si Mukang na mayroon si Chen ng ganitong teknolohiyang pangmilitar, ngunit inutusan ng amo ng mafia ang kanyang mga tauhan na sindihan muli ang apoy dahil maaaring may walang hanggang aerogel si Chen sa kanyang base. Nagkomento ang isa sa mga lalaki na nauubusan na sila ng gasolina at lumabas si Chen sa balkonahe na may speakerphone para tuksuhin sila ng kaunti. Dahil dito, ang kanilang lalong tumaas ang galit nito, ngunit nang makita ang bahay ni Chen nagpa siya ang mafia boss na angkinin ito. Nagpasya siyang gamitin ngayon sina Lady Wang at iba pang sibilyan upang ipang-udyok si Chen na lumabas. Umiiyak at nagmamakaawa si Lady Wang, ngunit alam ni Chen na ang pagkakaroon ng malambot na puso sa mundong ito ay kahilingan ng kamatayan. Hinawakan ng mafia boss ang isang matandang lalaki at naalala ni Chen na nang siya ay mapatay sa kanyang nakaraang buhay ay ginawa ng matandang yun na si Wang ang kanyang makakaya para iligtas siya. Sinabi niya kina Yuyu at Mukang na manatili sa loob at lumabas siya. Sinabi niya sa mafia boss na iwanan ang mga sibilyan. Pumayag ang mafia boss sa ilang madaling kondisyon na kinabibilangan ng pagkamatay din ni Chen. Sinabi ni Chen sa kanya na hinding-hindi niya gagawin yun at hinamon siyang magsugal na lang para rito. Sumang-ayon ng amo ng mafia at sinabing maglalaro sila ng high or low na dice. Pinili ni Chen ang high at malapit nang magsimula ang kanilang paglalaban sa sugal. Inalag nila ang kanilang mga dice at tulad ng mga Pokemon na naglalaban, ipinadala ang mga ito upang lumaban para sa kanila. Nandaraya ang amo at nakakuha ng 3-6 habang sinusuportahan siya ng kanyang mga tauhan. Ngumisi si Chen at ginamit ang kanyang kasanayan sa paghiwa upang hiwain ang mga dice, sinasabing inilagay siya ng amo sa masasamang dice. Nagawa niyang hiwain ang mga ito sa paraan na nakalikha ng mas maraming dice na may kabuuang 21, na mas mataas kaysa sa 18 ng amo ng mafia. Sinabihan siya ni Chen na iwanan na ang lungsod ng tuluyan, ngunit hindi ito tinanggap ng amo ng mafia dahil tumaas muli ang kanyang galit ng 500 puntos. Binalak niyang saktan si Chen ngunit umiwas si Chen. Madali at naghagis ng smoke bomb na inihihiwalay ang mafia boss mula sa iba pa niyang tauhan. Pumasok sila upang tulungan siya at pagkakita pa lang nila kay Chen ay pinaputukan na nila ito, ngunit sinimulan din niya silang pabagsakin. Nang mawala ang usok, walang ni isang galaw si Chen salamat sa kanyang bagong barrier skill. Nagpaputok ng rocket ang mafia boss kay Chen, ngunit muling inaktibo ni Chen ang barrier at tuluyang pinawalang bisa ang atake. Napahinto sa takot ang mafia boss nang makita ang missile na huminto sa ere at tinanong ni Chen kung hindi ba talaga niya igagalang ang kanyang salita matapos matalo sa laro ng sugal. Pinutol niya ang rocket sa maliliit na piraso at lumakad patungo sa mafia boss at ang boss ay nakatayo doon na takot na takot. Bigla siyang nagsimulang magmakaawa para makipagkasundo si Chen. Sabi niya na mas magiging kapaki-pakinabang kay Chen ang buhayin siya kaysa patayin ngayon din at sinabi niyang mayroon siyang nakatagong supply ng gamot at ibibigay niya ang mga ito kay Chen kung palalayain siya. Bulong ni Chen na marami siyang nakaimbak na gamit sa kanyang bahay, ngunit sinabi ng mafia boss na wala siyang anumang gamot kaya pumayag si Chen na makipagtulungan sa kanya sa ngayon. Niyakap niya ang mafia boss at sinabi niyang magtatapos ang kanilang negosyo ngayong gabi at sinabi sa kanya na maaari na siyang umalis. Inutusan ng mafia boss ang kanyang mga tauhan na sundan siya at habang sila'y umaalis, nakaisip si Chen ng ibang plano. Tiningnan niya si matandang Wang at nagsimulang magpasalamat ang matanda na sinabing magsisilbi siya kay Chen mula ngayon. Sinabi lang ni Chen sa kanya na magpahinga muna. Nang gabing yun, pinag-usapan ng mga tauhan ng mafia ang kanilang bigong pagsalakay. Habang ang kanilang boss ay nagpaplano ng labagin muli ang kanyang pangako at pagtaksilan si Chen. Ang kanyang mga tauhan ay tinatawag siyang henyo na parang siya ang umimbento ng gulong at hindi lang gumawa ng simpleng pagtataksil.
Habang magbibigay na sana siya ng utos sa isa sa kanyang mga tauhan, dugo ang lumabas mula sa kanyang bibig sa halip na mga salita at bumagsak siya sa sahig. Nakita natin si Chen sa ibabaw ng gusali na nagpapalam sa mafia boss matapos niyang gamitin ang kanyang space cutter skill. Kinabukasan, labis na tumaas ang init kaya inutusan ng mga awtoridad ang mga mamamayan na lumikas pahilaga patungo sa mga bagong tayong silungan, ngunit alam ni Chen na magiging impyerno rin yun sa lalong madaling panahon. Alam niya na malapit nang lumitaw ang mga halimaw na mutant na lumalaban sa init na magkakaroon ng mga espesyal na kapangyarihan. Sa ilang tao rin na lalaban sa halimaw ngunit pati na rin sa isa't isa kaya nagpasya si Chen na gawing kuta ng kaligtasan ang kanyang safe house. Gusto ng nagugutom na pulutong na makuha si Chen at ang kanyang supply ng pagkain kaya sila'y malakas na kumakatok sa kanyang pintuan, sinasabing sa pamamagitan ng demokratikong boto ay napagdesisyonan nilang kailangan niyang ibahagi ang kanyang safe house at mga supply sa kanila. Nagluluto at nagbabahagi lang si Chen ng kanyang pagkain online na lalo lang nagpapataas ng negatibong emosyon ng mga taong nakakakita ng kanyang mga post, parang panunood sa lahat ng kaisipang yun sa clavicular stream. Pagkaalis ni Chen sa kanyang safe house, isang lumilipad na pansala ng karne ang biglang sumulpot at lumipad patungo sa kanyang mukha. Umiiwas si Chen sa cleaver ngunit si Saitama mula sa Taimo ay sumugod patungo sa ating kaibigan na. Hinawakan siya sa kamay at sinaktan ito ng matindi, tila nabali, pagkatapos ay sinunggaban ang isa pang cleaver at mabilis na sinaktan ang mga umaatake sa kanya. Hindi pinatay ngunit sinugitan ng sapat para magpusa ang kanilang mga sugat sa matinding init na ito. Pagkatapos ay pumunta siya sa isang pabrika sa kanlurang distrito at hindi pinaganya ang mga kamera gamit ang high-tech na kasanayan sa hacking na tinatawag na slash and destroy. Pumasok siya at agad na napagtanto na ito ay isang bitag dahil ang silid ay puno ng nakal-alasong gas at dalawang figure ang lumitaw sa likuran niya at tinurukan siya ng misteryosong likido. Nagtanong ang doktor kung maayos na ang pakiramdam niya at nagtataka si Chen kung sino sila. Ipinakilala ng lalaki ang sarili niya bilang si Lin, isang biomedical scientist, at ang kanyang estudyanteng si Su Rui ay humihingi ng agarang pagbubuntis sa puntong ito. Nagpasalamat si Chen kay Lin sa pagsagip sa kanya mula sa nakal-alasong gas at naglakad sila sa pasilidad habang inaalok ni Lin si Chen ng gamot kung gusto niya. Nag-impake si Bro ng kanyang bag tulad ng isang bata na nakakakuha ng candy sa Halloween, nagpasalamat kay Lin at lumabas. Ngumisi si Lin at sinabing magkikita silang muli sa lalong madaling panahon at pagka-uwi ni Chen, siguradong naisip niya na super kainahinala si Lin dahil sa nakapangingilabot nitong ngisi. Biglang may isang tao sa forum ang nagtanong para sa antibiotics at handang magbayad ng malaking halaga ngunit si Chen, na para bang nagiging demonyo sa puntong ito, ay sumagot na mayroon siya nito ngunit hindi niya ibebenta. Binuksan niya ang kanyang bag at biglang nakita ang isang tracker dito kaya kinuha niya ito. At nagtaka kung sino ang naglagay nito sa bag. Idinikit niya ang tracker sa isang ligaw na pusa at pinakawalan ito upang gumala-gala sa paligid ng lungsod para lituhin ang kanyang especially iya. Nagtagumpay ito dahil nakita natin si Lin na inispiya siya pabalik sa pabrika sa kanlurang distrito. Ang mga lalaking binugbog ni Chen ay patuloy na nagmamakaawa para sa gamot sa forum, kasama ang isa pang babaeng nagmamakaawa para sa tubig para sa kanyang anak. Naalala ni Chen na sa kanyang nakaraang buhay ay ginamit ng babae ang trick na ito upang makakuha ng maraming donasyon kaya nagpasya siyang hindi rin siya tulungan. Nakita niya ang babae na may malaking stock ng tubig at pinansin ito sa forum, at hindi makapaniwala ang babae na naglagay din siya ng mga kamera sa mga pasilyo. Nang marinig ng iba na may tubig siya, dumating sila at kumatok sa kanyang pinto, may dala-dalang mga palakol. Sumugod at igiit na ibigay niya ang lahat ng kanyang supply. Kinuha nila ang lahat at sinaktan pa siya. Balik sa mukhang Saitama na mas mukhang Michael Jackson na ngayon dahil patay na siya. Nakita ito ng mga tao at nagsimulang magpanik ngunit biglang lumitaw si Dr. Lin, pinakalma sila at sinabing isa siyang doktor na tutulong sa kanila. Ininspeksyon niya ang mga bangkay at sinabing kailangan itong asikasuhin agad pagkatapos ay nagbigay ng gamot sa mga tao habang nagtitipon sila sa paligid niya at nagsimulang magpasalamat. Gayunpaman, narito si Lin para kay Chen dahil huminto saglit ang signal mula sa tracker malapit dito. Nanunood si Chen mula sa ibang bintana at nagtataka kung bakit narito si Lin. Agad niyang naisip na si Lin ang naglagay ng tracker nang bigla siyang makakuha ng mensahe mula sa isang misteryosong tao na nagbabala sa kanya tungkol sa doktor.
Walang ideya si Chen kung sino ang misteryosong taong ito. Nakita namin ang isang kainahinalang lalaki sa bubong ng ibang gusali na nagmamatsyag sa kanila gamit ang kanyang teleskopyo. Naisip ni Chen na may isa pang lalaki bukod kay Lin na nagmamatsyag din sa kanya. Sinubukan niyang tawagan muli ang numero ngunit hindi niya magawa. Nagtataka siya kung nais ng taong ito na harapin niya si Lin habang bumabalik kami kay Lin na nagsasabi sa mga tao na maaari silang lumapit sa kanya para sa tulong tuwing kailangan nila ito. Napansin ni Chen ang isang mantsa sa Amerikana ni Lin at naaalala na sa nakaraang buhay niya. Ang mga doktor ay lumalabas upang tumulong sa mga tao ngunit sila'y kukunin ng sapilitan para sa sarili nilang pananaliksik. Naglagay si Lin ng karatula na nagsasabi sa lahat kung saan nila siya matatagpuan. Siya sa wakas, maaabot ang pusa gamit ang kanyang tracker at siguro ito ay isang spyception dahil habang sinusubaybayan niya si Chen, sinusubaybayan din siya ni Chen. Nang gabing yun, maraming tao ang dumating sa bodega ni Lin habang sinusuri niya sila at patuloy pa rin siyang sinusubaybayan ni Chen. Kinukuhanan ni Lin ng dugo ang mga tao at alam ni Chen na kainahinala ito dahil ang mga tao ay matindi na ang malnutrisyon. May isang lalaking tumatakbo papasok at sinasabing nangangailangan ng agarang gamutan ang kanyang kapatid, kaya kinuha ni Lin ang isang serum na nagpapabilis ng paggaling. Ibinibigay niya ito sa lalaki na muntik nang mawalan ng malay dahil dito. Kalaunan, sinabi ng lalaki sa kanyang kapatid na parang nasusunog ang kanyang mga buto nang biglang magsimulang mag-iba ang anyo ng kanyang katawan. Hinawakan niya sa kwelyo ang kanyang kapatid at puwersahan siyang itinulak sa lupa dahil ang pagiging mapagpakumbaba ay isang magandang katangian. Lumabas si Chen at agad siyang sinugod ng lalaki. Umiwas si Chen at agad niyang napagtanto na nadagdagan ang lakas ng lalaki dahil sa gamot na yon. Muling sinugod ng lalaki si Chen ngunit tinamaan siya ni Chen ng mabilis na hiwa na agad niyang ikinawala ng buhay. Nakita nating dumating si Lin kalaunan dahil naglagay din siya ng tracking device sa gamot at hindi siya makapaniwala nang makita niya ang lalaki na may malaking sugat sa leeg na nagdulot ng halos paghiwalay ng ulo. Napagtanto ng doktor na ang parehong hiwa ay ginawa rin sa katawan ng amo ng mafia at alam niyang ang mga hiwang ito ay hindi kayang gawin ng isang ordinaryong tao. Agad niyang naisip na si Chen ang gumawa nito ngunit nakita niya ang isa pang lalaki na buhay pa. Bahagya, nagtanong siya kung anong nangyari sa kanyang kapatid at ipinakita sa kanya ng doktor ang larawan ni Chen, tinanong kung kilala niya ito. Sinabi ng lalaki na alam niya kung saan nakatira si Chen at ibinalik siya ni Lin sa kanyang laboratorio kung saan niya pinag-eeksperimentuhan ang kanyang katawan para sa kapakanan ng agham. Lumipat ang tagpo kay Chen sa bahay, nagtataka kung ano ang layunin ni Lin at malapit na niyang malaman yon dahil kakabilang lang ni Lin sa doorbell niya. Pinapasok siya ni Chen at sinabi ni Lin na dumating siya para kumustahin siya. Nagkomento si Lin na ang lugar ni Chen ay parang isang ganap na kuta at tinanong kung paano niya nalaman na magaganap ang heat apocalypse. Binabalewala lang ito ni Chen na nagsasabing malaki ang diskwento kaya binili niya. Pagkatapos ay binago ni Lin ang usapan, nagkomento tungkol sa namatay na kapitbahay ni Chen at pati na rin ang mafia boss. Pareho silang namatay mula sa iisang hiwa at nagbibigay ng mga problema kay Chen. Nagpanggap si Chen na tanga na nagtanong kung sino ang pumatay sa kanila, pagkatapos ay nagmakaawa kay Lin na ipaalam sa kanya kung sino ang salarin kapag nahanap na ito. Sandaling natigilan si Lin habang ipinapaliwanag niya na ang pumatay sa kanila ay hindi isang ordinaryong tao at tinanong niya kung baka si Chen ang pumatay sa kanila kaya tinawag siya ni Chen na nagbibiro at tinanong kung bakit niya dinala ang kanyang medical kit. Tinanong din niya si Lin kung paano niya nalaman kung nasaan ang kanyang apartment at ipinakita ni Lin sa kanya ang kabilang kapitbahay na nagpapaliwanag na ito ang nagsabi sa kanya ng address ni Chen. Nagulat si Chen at nalilito at sinabi ni Lin na inaalagaan niya ang lalaki kaya magiging maayos ito. Tinanong ni Chen ang totoong dahilan kung bakit narito si Lin at iniharap ng doktor sa kanya ang isang pampalakas ng resistensya na gamot at tinanong ni Chen kung kailangan itong alugin bago gamitin, parang soft drinks. Ipinaliwanag ni Lin na maraming tao ang mamamatay sa init ngunit ang mga pambihira ay mag-e-evolve at gusto niyang eksperimentuhan si Chen ngunit mariing tumanggi si Chen at sinabi ni Lin na hindi niya kailangang sumagot kaagad at maaari siyang pumunta anumang oras sa kanyang laboratorio kung gusto niyang makipagtulungan. Umalis si Lin na iniisip na kinumpirma lang ng pagbisitang ito na si Chen ay isang napaka-espesyal na tao. Nagpasya si Chen na ipakita kay Lin kung ano ang hitsura ng tunay na ebolusyon.
Maya-maya, makikita natin ang pasyente ni Lin na sumasailalim sa mutasayon habang maingat na nagmamasid si Lin. Nang makitang nagtagumpay ang eksperimento, inutusan niya si Zhang na dalhin sa kanya si Chen ng buhay. Saksi sa pag-eeksperimento ni Lin sa tao, ang kanyang estudyante ay biglang nakaramdam ng konsensya kahit na ang kanyang kasuotan ay nagpapahiwatig ng iba. Sinabi niya kay Lin na hindi ito etikal, ngunit ipinaliwanag ng doktor na sa panahong ito ng sakuna, kailangan nilang lumampas pa sa etika upang makaligtas. Lumabas si Zhang ng laboratorio at tumalon sa mga bubong sa paghahanap kay Chen, ngunit si Chen ang unang nakahanap sa kanya. Tinukso siya ni Chen, na nagpakulo sa galit ni Zhang, at pagkatapos ay tumakbo si Chen, inuudyukan si Zhang na sundan siya. Parang isang mabangis na hayop, walang isip si Zhang at sumunod. Habang si Chen ay sumalakay mula sa gilid gamit ang kanyang kasanayan sa paghiwa ng espasyo ngunit hindi man lang ito nakagasgas sa balat ni Zhang. Pagkatapos ay sumugod si Zhang kay Chen na patuloy na tumatakas at iniinsulto siya, na mas lalong nagpagalit kay Zhang hanggang sa literal na kumulo ang kanyang dugo. Mabilis na humabol si Zhang sa likod ni Chen at nagawang makatama, na nagpadugo kay Chen, habang pinapanood naman ni Lin ang lahat ng ito mula sa kanyang lab, kung saan ang moralidad ng kanyang estudyante ay lalong lumalala. Si Zhang ay nagpatubo ng mga tinik at sinugod si Chen ng buong lakas. Si Chen ay patuloy na humaharang ngunit unti-unti ring nasasaktan. Patuloy siyang iniinsulto si Zhang ng mas at mas, na lalong nagtulak sa kanya sa matinding galit. Halos hindi na mapigilan ni Lin ang kanyang kagalakan sa pagkakita ng kanyang nilikha na patuloy na nagbabago. At ako'y lubos na natutuwa nang makita ang mga estudyante niyang nanginginig ng ganoon. Naglunsad si Zhang ng matalim na atake kay Chen at patuloy naman siyang umiiwas at iniinsulto ni Chen, naabot ang bagong antas na kailangan para mag-level up at na-unlock ang bagong kasanayan na tinatawag na Space Rift na agad niyang ginamit upang literal na baguhin ang daloy ng oras at espasyo pati na rin ang mismong katawan ni Zhang. Nawala ng malay si Zhang at inalis ni Chen ang aparato sa pagsubaybay na nakakabit sa kanyang leeg at nagpadala ng pagbabanta kay Lin bago putulin ang signal. Si Lin ngayon ay opisyal ng lubos na nabilib sa kapangyarihan ni Chen. Isang misteryosong lalaki ang pumalakpak kay Chen at pagkatapos ay lumabas at ipinakilala ang sarili bilang si Shikun. Pinuri niya ang mga kasanayan ni Chen ngunit handa na si Chen na labanan ang lalaking ito ng buo. Sabi ni Shiko na maaari silang magtulungan upang pabagsakin si Lin. Ipinaliliwanag na siya ang nagpadala ng anonymous text kay Chen ilang araw na ang nakalipas. Ipinakikilala niya ang kanyang guild, ang art team, at inaalok si Chen ng isang pwesto. Napagtanto ni Chen na nangangahulugan ito na may mga tao nang nagsimulang magising ang mga kakayahan sa mundong ito. Ipinaliwanag ni Chengxen na ang kanilang guild ay nag-aalok ng tunay na ebolusyon at hindi mutasayon tulad ng kay Lin, at sinabi na narito siya para mang-alap ng mga espesyal na tao na nagpapagising ng malalaking kapangyarihan at tulungan silang maabot ang pagka-Diyos. Nang marinig siyang magsalita ng ganito, tinawag siya ni Chen na baliw sa kulto. Pinutol ni Chen ang business card ni Chengxen sa kalahati at lumayo habang sinasabing nag-iisa siyang kumikilos at hindi niya kailangan ng sinumang magdidikta sa kanyang buhay. Dahil dito, lalo lang nagustuhan ni Chengxen si Chen habang tinatanong niya kung matalino ba talaga ang kumilos ng mag-isa sa panahong ng kaguluhan. Nag-teleport palayo si Chengxen na sinasabing laging bukas ang mga tindahan ng Arco para kay Chen. Para kay Chen, interesante ang lalaki ngunit nagpa siya na kay Lin muna mag-focus at pabagsakin siya sa lalong madaling panahon. Dumating si Chen sa laboratorio ni Lin na puno ng mga eksperimentong naging zombie. Lumabas ang doktor, sinalubong si Chen at pinasalamatan siya sa pagdating upang tumulong sa kanyang pananaliksik sa ebolusyon ng tao. Ipinaliwanag niya na sa buong kasaysayan, napanatili ang ebolusyon sa pamamagitan ng mga sakripisyo ng tao. Tinatanong ni Chen kung tapos na ito sa kanyang yappuccino na sinasabing wala siyang pakialam sa pag-unlad ng sangkatauhan. Pagkatapos ay inactivate niya ang kanyang kasanayan sa pagbukas ng lamat sa espasyo ngunit hindi natitinag si Lin na sinasabing pagkatapos ng huli niyang laban sa stamina ni Jiang Chen. Paubos na siguro. Nag-click si Lin ng isang button, nagpakawala ng lahat ng nilalang sa paligid nila habang sumusugod ang mga ito kay Chen. Habang nilalabanan sila ni Chen, tuloy pa rin ang pagdaldal ni Lin. Nagpasya si Chen na tapusin ito ng mabilis dahil nauubusan na siya ng lakas. Matapos niyang harapin ang lahat ng halimaw,
Agad siyang lumapit upang tuluyang pahintuin si Lin. Ang mga huling salita ni Lin ay na ang pagpapahinto sa kanya ay hindi makakapigil sa kanyang mga plano dahil naipadala na niya ang lahat ng datos mula sa kanyang pananaliksik sa ibang mga siyentipiko na katulad niya. Nang aalis na si Chen, tinawag siya ng estudyante ni Lin at binigyan siya ng gamot upang mabilis na gumaling mula sa kanyang mga sariwang sugat. Sinabi ni Chen na hindi niya ito mapagkakatiwalaan at sinabi naman ito na naiintindihan niya iyon at sinabihan siyang sumunod sa kanya. Pagkatapos ay narating nila ang silid-imbakan ng gamot at sinabi niya na kunin niya ang kahit anong gusto niya mula doon dahil aalis na siya. Tinanong ni Chen kung saan siya pupunta at sumagot siya na pupunta siya sa Northern Research Institute upang makatrabaho ang mga moral scientist dahil yun naman talaga ang layunin niya noon pa man. Ibig kong sabihin, kung lahat ng doktor ay katulad niya, hindi ko alintana na magkasakit ng madalas. Pagkaalis niya, inactivate ni Chen ang kanyang storage, kinuha ang lahat ng supply mula doon at sinunog ang lugar. Ang temperatura sa labas ay umaabot na sa 58 degrees Celsius na naging dahilan upang tuluyang matunaw ang permafrost at mas madalas nang mamatay ang mga tao dahil sa heat stroke. Alam ni Chen na lalala pa ang sitwasyon kaya kailangan niyang umangat ng mas mabilis. Kinausap niya si Muteng, tinanong kung kailangan itong mag-restock ng tubig para ibenta. Nagkita sila ng isang hindi kilalang mamimili sa isang madilim na eskinita. Sinabi ni Chen na karaniwan ay nakakakuha siya ng 2 bote ngunit tumaas ang presyo kaya isa lang ang makukuha niya sa halagang inaalok ng mamimili. Dahil dito, nagalit ang lalaki at yun mismo ang kailangan ni Chen para umangat. Kalaunan, dumaan si matandang Wang. Sabi niya, nagdadala siya ng tubig kina Leon at sa kanyang anak. Sinabihan siya ni Chen na mag-ingat ngunit ang matanda ay parang anghel at sinabing sapat na ang tagal ng kanyang buhay at hindi niya matiis na makita ang mga batang naghihirap. Pagkatapos kunin ni Leon ang tubig, nagpasya siyang magpanggap na mas nangangailangan sa susunod. Kaya nagdala pa si matandang Wang. Pumunta siya sa ibang apartment at ibinigay ang kanyang bote ng tubig kay Zhao na sinasabing ito ang handog para sa araw na ito. Sinabi ni Muteng kay Chen na may 3 tao na nagkansela ng kanilang kalakalan ngayong gabi, na talagang kainahinala. Biglang may lumitaw na grupo na inaakusahan si Chen na inilululong ang mga tao sa kanyang komersyal na tubig. Ngunit tinudyo niya lang sila pabalik, tinatanong kung mas gugustuhin ba nilang uminom na lang ng dumi. Lumabas ang pinuno ng grupo na nagsasabing sila ang mga tagasunod ng purong tubig at ang tanging makakapagpuro ng tubig ay si Zhao Chen, at si Chen ay parang, ano ba yan? Ipinaliwanag ng lalaki na ang pandaigdigang init ay parusa ng Diyos at si Zhao ang sugo ng Diyos dito upang magdala sa kanila ng kaligtasan. Inutusan nila si Chen na ibigay ang kanyang tubig para mapuripika rin ito. At upang sumama sa kanilang kulto ngunit tumanggi si Chen at tinawag silang mahihinang duwag. Nanatiling mahinahon ang pinuno na nagsasabing hindi pa nakikita ni Chen ang mga himala ni Zhao. Sinabi ni Chen na kung masama ang kanyang tubig, ang pag-inom nito ay dapat magdulot ng parusang mula sa langit at ininom niya ito ng mabilis, may natapon pa nga, na labis na nagpagalit sa kulto at nakakuha si Chen ng mas maraming upgrade points para sa negatibong emosyon. Pagkatapos, sinabi ni Chen sa kanila na bibigyan niya ng 1 bar aisles ng tubig ang sinumang insulto kay Zhao, 1 bar aisles bawat insulto, at ito ay labis na nagpagalit sa pinuno habang ang iba pang mga tagasunod ay nagtanong kung totoo ang sinasabi ni Chen. Pinigilan sila ng pinuno ngunit may isa pa na tinawag si Zhao na isang walang iya at nakita agad ng kultista ang lalaki. Nagkomento si Chen na ang lalaki ay hindi nakatakdang makakuha ang kanyang tubig sa huli habang dinadala siya ng mga kulto. Pagkaalis nila, sinabi ni Chen kay Mo Xiang na kailangan niyang asikasuhin ang mga taong ito at makikita natin siyang nakarating sa kanilang simbahan kalaunan. Nagpasya siyang alamin muna ang tungkol kay Zhao at nakita ang isang babae na nakahandusay sa paanan ni Zhao. Kinuha niya ang 1 bote ng tubig at ibinuhos ito sa babae habang bumalik ito sa katinoan kasama ang mga taong sumisigaw na pinagaling ni Zhao ang kanyang heatstroke sa ilang patak lang ng tubig. Hindi alam ni Chen kung nagising din si Zhao ng isang kakayahan o kung ang babae ay isang kakuntsaba. Nagmamakaawa siya kay Zhao na paglingkuran siya at sa nakita niyang taglay na pang-akit, hindi niya ito matanggihan. Dinalhan siya ng kanyang mga tagasunod ng mas maraming tubig ngunit nakita rin nila si Chen doon. Sinabi ni Chen na dumating siya upang hanapin, humihingi ng kapatawaran at nagpapatira pa sa harap ni Zhao.
Sabi niya ibibigay niya ang lahat ng marumi niyang tubig ngunit nanatili ang pagiging kalmado ni Zhao, sinasabing ang Diyos ay magbibigay ng ikalawang pagkakataon sa sinuman. Nagpasalamat si Chen ngunit may isang lalaki na tumakbo at sinabing nawala ng malay ang anak ni Liyun. Hindi nila maintindihan kung paano nangyari yun dahil uminom ito ng banal na tubig at nagmamakaawa si Liyun kay Zhao na iligtas ang kanyang anak. Nagkomento si Zhao na kung hindi gumana ang banal na tubig ay hindi sila totoong mananampalataya at sinabihan siyang magsisi, nangangakong may totoong milagro bukas. Ang pinuno ng grupo mula kanina ay nagbigay kay Chen ng isang armband na kailangan niyang isuot sa lahat ng oras at sumunod si Chen at isinuot ito. Pagkaalis nila iniisip niya na sila ay mga hanggal dahil hindi nila napag-isipan na nagkabit siya ng transmitter sa mga bote ng tubig na nagbigay daan sa kanya para makita ang kanilang imbakan na punong-puno ng sari-saring supply. Pagkatapos ay narinig niya si Zhao at ang babae kanina na nag-uusap habang sinasabi nito sa kanya na hindi maganda ang kanyang ginawa noong nakaraan. Humingi siya ng tawad at sinabing ang paggamit ng kanyang kapangyarihan ay nagdudulot ng hirap sa kanyang katawan at sa pagkarinig nito ay natanto ni Chen na ang babae pala ang may kakaibang kakayahan at hindi si Zhao. Lumipat ang tagpo sa anak ni Liyun nang lapitan siya ni Chen at binigyan siya ng 3 bote ng tubig. Tinanong niya kung sino siya ngunit sinabi lang nito sa kanya na inumin lahat iyon. Kinabukasan nagtipon ng mga tao upang masaksihan ang himala ni Zhao. Umupo siya sa posisyon ng yoga ganap na hindi tinatabla ng matinding init na nakakumbinsi sa mga tao na siya talaga ang mensahero ng Diyos pero alam ni Chen na ginagamit lang nito ang kapangyarihan ng babae. Hindi pa rin alam ni Chen kung ano talaga ang kakayahan ng babae pero nagpasya siyang subukang harangan ang koneksyon nito sa espasyo kay Zhao na talagang gumana at agad-agad ay pinawisan si Zhao. Sinabihan niya itong lumapit pero alam niyang may humaharang sa kakayahan niya nang makita niya si Chen sa karamihan. Binigyan siya ni Chen ng liham na nagsasabing siya na ang bahala kay Zhao at sa halip ay mamuno kasama siya, na nangangakong tratuhin siya ng maayos. Kaya naman nagpasya siyang baliwalain si Zhao at lumakad palapit kay Chen. Niyakap niya ito mula sa likuran at sinabing ang kakayahan niya ay nagpapahintulot sa kanya at sa kanyang target na magpababa ng init ngunit. Ang pagdikit ng kanyang dibdib sa likod nito ay lalo lang magpapataas ng temperatura nito ng sobra. Sabi niya, kaya niyang kontrolin kung saang bahagi ng katawan nawawala ang init at iniwan niyang walang proteksyon ang ulo ni Chen. Ito ang naging dahilan upang makaranas siya ng heat stroke at halos mawala ng malay habang pinapanood siya ng mga manggagawa sa pabrika ng gatas na bumagsak. Nakita natin ang kanyang nakaraan kung saan nagligtas siya ng pusa mula sa pagkatuyot at nadiskubre niya ang kanyang kakayahan sa ganoong paraan. Ngunit mayroon siyang abusadong ama na gustong pagsamantalahan siya para sa tubig. Ngunit iniligtas siya ni Zhao at inirecruit dahil nakita niyang nagising na ang kanyang kakayahan. Balik sa kasalukuyan, nakaluhod si Chen. Mabilis niyang napabagsak ang isa sa mga tagasunod at agad siyang tinawag na demonyo ng mga tao. Sinabi niya sa lahat na sinungaling si Zhao at mayroon siyang ebidensya. Biglang ang anak ni Liyun, sumisilip mula sa karamihan ngunit iginigiit ng kanyang ina na malusog na ang kanyang anak ngayon salamat sa pagdarasal sa Diyos ni Zhao sa buong magdamag. Agad siyang pinagkakatiwalaan ng mga tao at gustong pigilan si Chen ngunit tinawag silang lahat ng anak na parang walang pag-iisip at ipinaliwanag na iniligtas siya ni Chen kagabi sa pagbibigay sa kanya ng tubig na may electrolytes. Lahat ay nabigla dito nang biglang umalingaw ang putok ng baril at bumagsak ang babae sa lupa, dahil sa ginawa ni Zhao, ngunit pinigilan ni Chen ang bala gamit ang kanyang kakayahan sa pagbaluktot ng espasyo. Biglang nagiging parang Incredible Hulk si Zhao habang napagtanto ni Chen na ininom niya ang mutation serum ni Liyun. Sumugod si Zhao kay Chen, at sa pagkapit niya rito, nagsimula silang dalawa ay mahulog mula sa balkonahe. Sumisigaw na siya ay laging talunan at naging isang tao salamat sa pahayag ngunit sinira rin yun ni Chen. Biglang ipinaalam ng sistema kay Chen na na-unlock niya ang isang bagong kasanayan sa pagbaluktot ng espasyo at nag-teleport siya kasama si Zhao na malakas na bumagsak sa lupa nang mag-isa na naiwang halos hindi na makakilos. Patuloy na tinatawag ng mga tao si Chen na isang demonyo pagkatapos masaksihan ng lahat ng ito ngunit sinuri lamang niya ang babae at inisip na malamang nahimete ito mula sa pagod ng kanyang katawan dahil wala siyang sugat. Nagtawag siya ng isang bote ng tubig upang tulungan ito at habang sinusubukan ng mga tao na manghimasok, malamig silang sinabihan ni Chen na lumayo.
Pinalibutan nila siya at naghawak kamay na nagsimulang maglaro ng Ring Around the Rosie sa pag-aakalang ito ang magtataboy sa demonyo palabas ng Chen, ngunit ang tanging lumalabas ay ang kanilang mga bituka matapos sila bawian ng buhay ni Chen. Binibigyan niya ang babae ng isang bote ng tubig at sinasabi sa kanya na patay na si Zhao. Biglang sumigaw ang anak ni Leon para sa kanyang ina habang tumalon siya mula sa balkonahe dahil napagtanto niya na ang kanyang Diyos ay isang kasinungalingan. Umiiyak ang batang si Allen ngunit sinabi kay Chen na mas pinili ng kanyang ina si Zhao kaysa sa kanya kaya magiging maayos siya kahit wala ito. Maya-maya sa apartment ni Chen, siya, si Allen at si Li Jing ay nag-uusap habang ipinapaliwanag niya na ginagamit lamang ni Zhao si Li Jing. Tinawag ni Allen si Li Jing na maganda at sinabing itinago ni Zhao ang kanyang tunay na pagkatao sa kanya sa buong panahon na nagpaisip kay Li Jing na mahilig si Zhao sa mga lalaki dahil hindi siya nito gusto. Nakita natin si Chen na nagre-recruit ng ni Zhao's mga natirang tagasunod na sinusuhulan sila ng tubig. Kapag kinuha nila ang tubig kay Chen mamaya kailangan nilang ibigay ang kanilang mga ari-arian kapalit nito habang ipinapaliwanag ni Chen na ang plano niya ay makuha ang buong gusali at gawin itong isang kuta laban sa katapusan ng mundo para sa kanyang sarili. Alam ni Chen na patuloy lang naiinit ang panahon kaya kung gusto niyang mabuhay kailangan niyang gawin ang buong gusali na isang kuta para makaligtas. Gayunpaman pagkatapos ng isang buwan ng matinding init bumaba ang temperatura sandali habang bumabalik ang mga tao sa kanilang normal na pang-araw-araw na buhay. Gusto ni Chen na gamitin ang panahong ito ng mas mababang temperatura para i-renovate ang buong gusali. Si Allen ay nananatili pa rin sa kanya kaya tinanong niya kung kailan ito aalis at tinanong niya kung talagang pinapaalis niya ito habang binibigyan ng kuryente ang lamok. Sinasabing ang kanyang abilidad ay dapat maging kapaki-pakinabang kay Chen para harapin ang mga dambuhalang lamok na ito. Hinayaan siya ni Chen na manatili dahil kakailanganin niya ang kanyang abilidad para makabuo ng kuryente sa bandang huli. Lumabas si Allen upang tingnan si Li Jing at pinayagan ni Chen si Li Jing na manatili sa isa sa kanyang mga apartment dahil ang kanyang abilidad ay magiging lubhang kapaki-pakinabang din sa kanya. Kumatok siya sa pinto nito at pumasok dahil ito ay hindi nakakandado. Para makita lamang siya na bagong ligo habang sumisigaw na tinatawag siyang manyak kaya mabilis siyang padubog na lumabas. Tinanong niya kung hindi ba niya pinagsisisihan ng pagsama sa kanya at sumagot siya na alam niyang pinapahintulutan niya itong manatili dahil sa kanyang abilidad ngunit hindi niya naman ito minamanipula. Tulad ng ginawa ni Zhao. Sa paglipas ng mga araw, nananatili at nagtutulungan silang tatlo. Isang linggo na ngayon mula nang huminto ang init at nakita na natin ang lahat ng taong nakatira sa gusali ni Chen. Si matandang Wang at Lei Xing ay nasa ikalawang palapag. Si Mu Chang at Yu Yu ay nasa ikatlong palapag at si Allen ay nasa ikaapat. Namataan ni Chen ang isang grupo ng mga tao sa kalsada habang pinag-uusapan nila kung paano pinangangasiwaan ng lalaking iyon ang buong gusali. Sabi ng kanilang pinuno kailangan nilang bawiin ito ngunit mabilis silang hinarap ni Chen. Ang kanyang pagharap sa lahat ng bagong gang ay naging dahilan upang lumayo ng tuluyan ang iba pang gang sa kanyang gusali. Lumipat ang tagpo sa command center ng gobyerno kung saan sinabi ng isang koronel. Kaduda-duda na lumalaki ang antas ng krimen sa syudad maliban sa isang kapitbahayan na naging lubos na mapayapa kamakailan. Inutusan niya ang isa sa kanyang mga sundalo upang alamin ang higit pa tungkol dito dahil may kutob siya na may kakaibang nangyayari. Isang babae ang nagpakita sa koronel ng footage mula sa simbahan noong araw na maraming tao ang pinaslang doon kung saan malinaw nilang nakita si Chen na naglaho mula sa hawak ni Zhao at muling lumitaw sa balkonahe. Nakarating ang mga sundalo sa gusali ni Chen at binuksan ang mga pinto. Pumasok sila ng biglaan at nakita lamang ang isang maliit na babae kaya nagpasya silang pigilan muna siya ngunit hindi siya pupunta sa islang yun kaya ginamit niya ang kanyang kakayahan at gumamit ng matinding kapangyarihan laban sa kanila. Pumasok si Chen at nagtanong, ano ba ang nangyayari at sinabi ni Allen na baka napahamak niya sila. Isang buong hukbo ang nagtipon sa harap ng kanyang gusali pagkaraan ng 30 minuto na inuutusan ng koronel si Chen na sumuko. Ang lahat sa gusali ay ginaisang at nagtataka kung bakit may hukbo sa kanilang pintuan ngunit inutusan sila ni Chen na manatili lang sa loob dahil siya na ang bahala. Lumabas siya at tinanong kung bakit pinasok ng mga sundalo ang kanyang tahanan sa hating gabi at sinabi ng koronel na alam nilang may superpower si Chen at kailangan niyang magbayad ng buwis para dito.
Siyempre, kung handa siyang makipagtulungan at hayaan silang saliksikin siya ay kakalimutan nila ang nangyari ngayong gabi, ngunit tumanggi si Chen dahil ang maging isang lab rat ay wala sa kanyang bucket list at hinaharangan ni Chen ang aktwal na bala ng tangke gamit ang kanyang harang. Bilang isang magaling na manlalaro, sinabi niya na maaari silang magkaroon ang kanilang munisayon pabalik habang pinaulanan niya sila at sinira ang kanilang mga helicopter. Sumigaw ang koronel na hindi niya inasahan na magiging ganoon kalakas si Chen at sinabing sumusuko sila, ngunit idinagdag na kailangan ni Chen na sumama sa kanila sa kalaunan dahil malapit nang matapos ang kasalukuyang paghinto sa matinding init na alam ni Chen mula pa noon. Hiniling ng koronel kay Chen na tulungan silang iligtas ang sangkatauhan, ngunit sinabi niya na wala siya rito para maging bayani, lalo na't alam niya na ang mundong ito ay patungo sa panahon ng anarkiya, ngunit may isang bagay silang magagawa para sa kanya at tutulungan niya sila ng kaunti bilang kapalit. Sinabi ng koronel na tatanggapin nila ang anuman at hiniling ni Chen na gamitin nila ang kagamitan na pangmilitar upang gawing kuta ng katapusan ng mundo ang kanyang gusali. Ang hukbo. Sinimulan nila ang kanilang trabaho kinabukasan at sa sandaling makita ng koronel si Le Jing ay tinanong niya agad ito, siyempre, ngunit sinabi ni Chen na sekretarya niya ito. Una, naglagay sila ng mga high-intensity solar array, susunod ay isang mataas na kalidad na military backup generator, pagkatapos ay naglagay sila ng protektibong patong sa panlabas na pader na hindi tinatablan ng bala, hindi nasusunog, at may insulation. Pagkatapos ay nagkabit sila ng pinatibay na access control at isang sistema ng proteksyon laban sa pagsabog, at habang lumilipas ang mga araw at nai-install ang mga upgrade, lahat ng residente ni Chen ay naiwang hindi makapaniwala. Ngayon, turn naman ni Chen na tuparin ang kanyang bahagi ng kasunduan habang ginagawa ng hukbo ang kanilang pananaliksik sa kanya. Ipinaliwanag ng mga siyentista na hindi ito basta-basta pagtaas lang ng temperatura, kundi na nakakaapekto ito sa mga tao at nagpapabago at nagpapaunlad sa kanila, tulad ni Chen na nakakagising ng bagong kasanayan. Ang problema ay sa hinaharap, hindi lang tao ang magbabago. Tinanong ng koronel ng hukbo si Chen kung bakit siya kalmado at sinabi ni Chen na hindi lang siya ang nagising at isinumbong ang samahan ng sining, ibinunyag ang lahat ng impormasyon na mayroon siya tungkol sa kanila. Habang sinusuri ng isa sa mga sundalo ang footage kung nasaan si Chen, nakita niya si Mu Chang at agad siyang kinilala bilang ang nawawalang target na may mataas na peligro na hinahanap ng hukbo. Pagkatapos ng pananaliksik ng hukbo sa katawan ni Chen, umuwi na siya, ngunit pinigilan siya ng koronel na nagtanong kay Chen kung kilala niya ang tao sa larawan dahil siya ay hinahanap ng hukbo at may ebidensya sila na nananatili siya sa gusali ni Chen. Sumagot si Chen na malamang ay hindi iyon mangyayari at biglang sinubukan siyang dakpin ng dalawang gwardya, ngunit nag-teleport siya palayo at sinabing nabigo ang negosasyon. Inutusan ng koronel na itigil ang pagpapaunlad sa gusali ni Chen dahil ang bago nilang misyon ay dakpin sina Chen at Mu Kang. Nasa bintana na sila ni Mu Kang, ngunit nag-activate ang depensa ng gusali at may narinig na ingay si Le Jing at sinubukan buksan ang bintana upang makita kung ano ang nangyayari, ngunit naharangan ang mga bintana dahil naka-activate ang mekanismo ng depensa. Litong-lito ang bawat residente habang sinasabugan ng mas maraming sundalo ang pasukan ng gusali gamit ang mga bazooka. Nagtataka si Matandang Wang kung bakit sila inaatake ng hukbo nang ina-upgrade nila ang kanilang gusali. Hindi nagtagal, biglang nag-teleport pabalik si Chen at handang lumaban habang nagtitipon ang mga sibilyan upang manood. Tumigil sa pagpapaputok ang hukbo upang hindi nila masaktan ang mga inosente habang ipinapaliwanag ng koronel na aalisin nila ang lahat ng kanilang kagamitang militar kung hindi isusuko ni Chen ang kriminal na kanyang kinakanlungan. Ikinaway lang ni Chen ang kanyang kamay at naglabas ng mga container ng kagamitan mula sa kanyang personal na imbakan at sinabing nasa kanya ang mga materyales para sa militar at ospital dito at bubuuin niya ang kanyang kuta ng mag-isa nang walang tulong ng hukbo. Agad na naisip ng koronel na may kasanayan si Chen sa pag-iimbak sa espasyo at nagbabala na ang sitwasyon ay lalong iinit na magdudulot ng pagkalubog ng kanilang bansa sa kaguluhan, at upang pigilan ito, ang hukbo ay nagpaplano ng malaking proyekto na kilala bilang Project Firmament. Ito ay isang nakalatag na istruktura ng thermal insulation kung saan ang mga lungsod ay ilalagay sa ilalim ng lupa upang maiwasan ang sobrang init sa ibabaw. Muli niyang hiniling kay Chen na tulungan sila dahil ang kanyang spatial storage skill ay magiging lubhang kapaki-pakinabang, ngunit tinawag ito ni Chen na abala at sinabi na kung gusto nila ang kanyang tulong ay hindi sana nila sinubukan sirain ang kanyang gusali kanina lang.
Sinabi ng koronel kay Chen na magpalamig ng ilang araw na ironic sa kanilang kasalukuyang sitwasyon at makipag-ugnayan sa kanila kung magbago ang kanyang isip. Matapos umalis ang hukbo, dumating si Miu Chang sa apartment ni Chen ng gabing iyon, handa nang ibahagi ang lahat ng posibleng mahalagang impormasyon. Baka ginawa niya, sabi niya, habang nasa hukbo siya, nalaman niya na sinusubukan nilang bigyan ang mga dayuhang puwersa ng dekalidad na teknolohiya na dinisenyo para sa napakataas na temperatura. Siya ay kanilang pinigil nang subukan niyang iulat ito, kaya nakatakas siya dala ang mga dekalidad na sandatang iyon. Bago sila magpatuloy sa pag-uusap, pinatigil siya ni Chen dahil may narinig siya at sumilip siya sa labas at nakakita ng bagong posibleng miyembro ng harem. Nag-teleport si Chen sa labas para suyuin siya. Tinanong niya kung sino siya at sa tingin ko ay hindi siya nakakaintindi ng Ingles dahil sinagot niya ang lahat ng impormasyon tungkol kay Chen, kabilang ang kanyang pagkabata at lahat ng iba pa. Pagkatapos, sinabi niyang Alisa ang pangalan niya at tinanong ni Chen kung bakit siya naririto. Tinanong niya kung gaano katagal niya hinuhulaan na tatagal ang kanyang silungan sa init ng apokalipsis at sinasabi sa kanya ang tungkol sa Project Firmament. Isang problema sa proyektong ito ay kakailanganin nilang iwanan ang karamihan ng sangkatauhan upang masawi. Tinanong ni Chen kung ano ang kinalaman nito sa kanya at ipinaliwanag ni Alisa na siya ay mula sa bansang M at hiniling kay Chen na makipagtulungan sa kanila dahil sila lang ang sumusubok na iligtas ang buong sangkatauhan. Tinanong ni Chen kung seryoso ba siya sa pagnanais na magtaksil siya at sinabi niya na makukuha niya ang anumang bagay kung sasama siya rito, kahit pa walang katapusang supply ng gatas na gawa niya. Tinapak ni Chen ang kamay nito palayo at sinabing ayaw niyang manipulahin. Kaya naglabas si Alisa ng baril at itinapat dito na sa puntong yun. Ay parang paggamit ng pandilig para pigilan ang apokalipsis na ito. Ang bala niya ay napigilan ang kasanayang espasyal ni Chen, ngunit sinabi niyang yun mismo ang gusto niya dahil ang layunin niya ay i-scan ang kasanayan nito. Nakita niyang lampas 9,000 ang antas ng kapangyarihan nito salamat sa insidente sa simbahan. Nagkomento si Chen na hindi niya gusto ang mga taong sumisilip sa kanyang stats at gumamit siya ng kasanayan na tila nagpapamalas ng dumi sa pantalon ni Alisa at natakot ito pagkatapos makita ang kapangyarihan niya. Gumamit siya ng smoke bomb para tumakas at alam ni Chen na ang pagkakalantad ng kanyang abilidad ng ganito ay magdudulot lamang ng problema sa hinaharap. Kinabukasan, inuutusan ni Li Jing ang mga manggagawa sa konstruksyon kung paano i-install ang lahat ng espesyal na ito. Mga materyales at hindi nagtagal matapos lubusang matapos ang kuta ng katapusan ng mundo ni Chen. Lumipat ang tagpo kay Alisa na nakikipag-usap sa kanyang master. Sabi ng lalaking ito na may potensyal si Chen ngunit kung hindi ito magagamit niya, kailangan nilang harapin si Chen ngunit ang patayin siya ay masyadong banayad pa. Ngumisi siya at sinabing may mas mainam siyang plano para kay Chen. Papunta si Yuyu upang tapusin ang ilang negosyo para kay Chen ngunit dinukot siya ng isang nakatalukbong na lalaki. Nagising siya sa harap ni Liu habang nagkomento si Liu na dinukot nila siya upang mapuntahan si Chen. Sinabi ni Liu na kung hikayatin ni Yuyu si Chen dito ay palalayain nila siya ngunit tumawa lang si Yuyu at sinabing hindi talaga sila makapaniwala na mapipigilan nila si Chen. Hindi si Liu, sagot at inuutusan lang si Yuyu na akitin siya dito. Tumanggi siya, sinabing mahahanap pa rin siya ni Chen dahil may tracker siya sa pagitan ng kanyang mga suso na nagpatawa kay Liu dahil yun mismo ang gusto nila. Umalis si Chen sa kanyang kuta. Habang naghihintay sila kay Chen, tinawagan ni Liu ang isa sa kanyang mga tauhan upang magkaroon ng kasiyahan kay Yuyu ngunit pinigilan sila ng isang literal na tangke na pumasok sa kanilang base. Dumating ang koronel at ang hukbo at agad silang pinigilan. Tinanong ni Yuyu kung bakit sila dumating at ipinaliwanag ng koronel na ipinaalam ito ni Chen sa kanya at ang pagprotekta sa tirahan ni Chen ang kanyang misyon ngayon. Ibinalik nila si Yuyu habang pinasasalamatan sila ni Chen sa pagtupad sa kanilang bahagi ng kasunduan. Makikipagtulungan siya sa hukbo upang protektahan ang kanyang mga kaibigan pero gagamitin niya lang sila bilang sunod Sanyerin. Umalis ang tangke na may dalang mga nahuli habang binibigyan kami ng mabilis na balangkas ng kamanghamanghang buhay ni Liu. Naging walang tirahan siya matapos mapuksa ni Chen ang pinuno ng mafia pero pagkatapos ay dinukot siya ng mga tauhan ng may matutulis na ngipin. Sinubukan niyang tumakas pero pinanatiling hindi makawala at pinag-eksperimentuhan. Tinurukan siya ng mutation serum at sa pagbalik namin sa kasalukuyan, ngumisi siya. Nagiging likido ang kanyang katawan at nakakawala siya mula sa posas at sa tangke kung saan siya naroroon.
Nag-uusap sina Liu Jing at Chen tungkol sa kanilang estratehiya sa pagbabahagi ng tubig sa kanyang mga tagasunod at ang kanyang cute na ngiti ay nagpatigil sa kapatid ko sa unang pagkakataon sa timeline na ito. Biglang dumating si Liu para kay Chen sa pamamagitan ng tubo ng tubig at naghahanda siyang gamitin ang kanyang kakayahan sa espasyo ngunit nagiging tubig lang siya at sinabing sisiguraduhin niyang mamamatay ito ngayon. Pinadala niya ang atake ng pagputol ngunit hindi mo mapuputol ang tubig, maliit na kapatid. Binagsak siya ng isang napakalaking pagsabog ng tubig at hindi ko gugustuhin maging ang lalaking magpapabasa sa babaeng iyon. Binuhat siya ni Liu Jing habang nagsisimulang bumuo ang water mummy, handang tapusin si Chen ng minsan at para sa lahat. Binuksan ni Chen ang kanyang kakayahan sa imbakan upang sipsipin siya ngunit hindi ito gumana hanggat nanatili siya sa kanyang anyong tubig. Inatake niya ito gamit ang kanyang ulo lang kaya't sa madaling salita, gagamitin niya ang kanyang ulo sa pag-atake. Hinarang niya ang atake gamit ang kanyang barrier skill ngunit may ilang tubig na lumusot at bumubuo ng mga bula sa paligid ng ulo ni Chen at Liu Jing habang sinisimulan niyang higpitan ang kanilang paghinga. Si Liu ay nagsimulang tumawa ng humahagikik, sa wakas ay nakaganti. Pinasalamatan niya si Chen sa pagpapadaan sa kanya sa matinding paghihirap dahil yun ang nagpatibay at nagpalakas sa kanya ngunit sinabihan lang siya ni Chen na tumigil sa pagngakngak. Hinawakan ni Liu Jing ang water bubble sa paligid ng kanyang ulo at ginamit ang kanyang heat dissipation skill, binaba ng husto ang body heat ni Liu at ginawa itong magyelo sa halip. Komento ni Liu na kung ipagyeyelo niya ang bubble sa kanyang ulo, mamamatay rin siya ngunit sinabi ni Liu Jing na hindi siya natatakot dahil si Chen ang kanyang panangga. Pinutol ni Chen ang yelo mula sa kanyang ulo at hindi makapaniwala si Liu na halos mapinsala ni Chen ang ulo ng kanyang babae ngunit si Chen ay, sabi niya ay walang utak ang mga babae kaya ayos lang. Pagkatapos ay pinaghiwa-hiwalay niya ang nagyelong katawan ni Liu sa maliliit na piraso ng yelo. Ang eksena ay bumalik sa vampirang kapatid at nakita natin na siya ay totoong nahuhumaling kay Chen na may larawan ni Chen na nakakirk sa kanyang mesa. Ipinatawag niya ang kanyang 4 na mangangabayo ng pahayag at sinabi sa kanila na panahon na para sila ay kumilos.